Hoy, kalma ka lang, pwede bang? Huwag mo naman akong ganito. Tingnan mo ako. Ibibigay ko na ang sarili ko sa'yo. Pakiusap na. Sana ipakinggan mo ako. Hayaan mong alagaan kita. Ayos ba? Diyos na hari, hindi pwede. Diyos na hari. Yiping An. Ikaw ay nagkulong sa isang pinakamalakas na makapangyarihang halimaw mula sa aking lahi. Dito sa lugar na ito, para gawing karaniwang alagang hayop. Para bang isang insulto sa aking lahi. Pinakamalaking kahihiyan. Sinasabi ko sa'yo. Anong pinipili mong tumawa? Ikaw ang pinakamadaldal. Hindi mo na ako tinitingala bilang Diyos-Diyosan. Ngayon, ipipilit kong patayin ka kahit sa buhay ko. Sige na nga. Ito, gusto niyo bang mag-alsa, di ba? CJ. Napag-usapan na. Ikukulong lang kayo ng 1,000 taon. Kung hindi pa rin kayo magsusunod, palalawigin ko pa ang parusa. Nye. Matandang nye. Huwag mo nang turuan ang hayop na to. Oras na para kumain. Walang pagmamadali. Sobrang pasaway ng mga ito. May problema sa pag-iisip. Nagtuturo nga ako sa kanila tungkol sa pag-iisip. Ay, matandang nye. Sayang ka rin. Naparito sa maling panahon, kung ikaw ay isang guro ng espada. O isang dalubhasa sa sining ng kamay. Sa iyong mataas na antas ng kapangyarihan. Sa Daxia, isa kang maimpluwensyang tao. Sayang. Ikaw ay isang hayop na guro. May mga kakayahan ka na makipag-usap lamang sa mga hayop. Kung magkamali ka, tawagin mo ako. At bibigyan kita ng karne. Ay. Magkamali. Anong pagkakamali? Hindi ako ang may mali. Ipagpatuloy mo na. Turuan mo na ang mga hayop mo. Ay naku, eto na. Sinasabi ko lang. Ngayon palang huli na. Ngayon ang katapusan ng taon na pagsusulit. Parang nahihirapan na ako. Mahirap ang pakiramdam ng lamok. Ang pagsusulit sa katapusan ng semestre na ito ay tila tungkol sa pagdakip ng mga tao ng kulto. Mukhang may panganib sa buhay. Sa pagkakataong ito. Umupo ka. Yixet, anong nangyari? Hindi. Ang gwardiya ng banal na akademya ay ganito kalakas. Hindi ko maunawaan ang kanyang presensya. Uy, sinasabi mo si Tiyoye. Dati siyang isang beastmaster. Ngayon, may malaking demonyo ang lahi ng mga demonyo. Matapos ang pagkakaisa ng lahi ng mga demonyo, nagkaroon ng talino ang mga demonyo. Hindi na niya kayang kontrolin ang mga espiritu ng hayop. Ngayon ay kailangan na lang niyang makipag-ugnayan. Makipagkita kay Ginoong Ye. Hay, anak. Tatay. Ikaw. Tito Yi, talaga namang ikaw si Yefan. Ama niya, Kayo ba ay mga examini? Bakit hindi pa kayo nagmamadali sa exam venue? Kapag nahuli, mawawalan kayo ng karapatan. Tara na. Ay, tatay, bakit ka nandito? Narinig kong ikaw ay 7 antas na mataas na mandirigma, 5 antas na opisyal ng dinastyang Daxia. Umangat na nga. Tatay, alam mo rin na ako ngayon ay umuunlad na. Pero ikaw dito, nagbabantay lang. Natatakot ka na ako'y. Mahalaga ba ako sa iba? Ano namang masama dito? Kahit papaano, isa na akong kilalang tao. Magbigay ka ng sample. Mahihiya ako, Dad. Dad, bumili ako para sa iyo sa Beijing. Ang laki ng bakuran na ito. 4 na pusa, 3 aso. Bakit hindi ka magpapakasaya? Sa halip, nandito ka pa bilang bantay. Kung hindi ka talaga kaya, maghanap ka na lang ng maliit na ina. Ay, hindi na kailangan. May aso rin ako. Bakit mo ako ginawang aso? Sobrang hindi mo ako pinahalagahan bilang isang Diyos. Aking katauhan. Ngayon, ibibigay ko ang lahat. CJ, ituloy mo ang bilang. Tay, sabi ko nga. Sadyang mali ang panahon ng iyong kapanganakan. Kung ipinanganak ka lang ng ilang daang taon ng mas maaga, sigurado akong ikaw ngayon ay isang makapangyarihang tao na nangingibabaw sa mundo. Ay naku, ito ang pangalawang beses na narinig ko ang salitang ito ngayon. Kung sakali, kahit na ikaw ay isang panday ngayon, pumili ka ng martilyo para sa pagyuyurak ng bakal. Ikaw pa rin ang pinakamagaling sa Daxia. Sa labanan. Pero, Itay, ganito ka na ngayon. Baka hindi mo na kayang talunin ang mga katamtamang mandirigma na ika-4, ika-5 o ika-6 na antas. Halos ganun. Sige, CJ. Ako'y mahina. Kaya ang mga mahalagang bagay para sa pagtatanggol ng bansa ay ipagkakatiwala ko sa inyo. Mga kabataan na gawin. Ako'y nagretiro na. Ay, tatay.
Hindi ko iyon ibig sabihin. Huwag ka namang magalit. Tawagin si Chenren. Sino ba ang kausap mo? Prinsesa, Ginoong Li Chenrenhao, Ginoong Li at Ginoong Gu. Ay naku, kayong mga tao. Ito ba ay kasamahan ng anak ko? Masaya akong makilala ka. Ay, tatay. Bakit lahat ng tao ay hinahawakan mo? Hindi nagbabatian lang ako. Anak. Si Ginoong Ye ay anak mo. Ah, ito ang anak ko. Ha ha ha. Ginoong Ye, kahit papaano ikaw ay isang opisyal na ikalimang antas. Hayaan mong ang iyong ama na maging gwardiya dito. Ayan, Gil. Ye, Ban, bilang isang opisyal na may ranggong panglima, ipinararating ng haring-hari ang 1,000 taang pilak sa iyo. Sa bahay sa kabisera. Ikaw pala, pinayagan mong ang iyong ama na nagpalaki sa iyo, ay magdusa at maghirap. Sabi ko na nga ba, gumaling si Edaren sa kanyang pagbabalik sa probinsya. Bakit hindi ka muna umuwi at magtanong ng maayos? Ayaw ni Yuan Kai sa kanyang ama, dahil sa kanyang katayuan bilang gwardiya. Kailangan kong kausapin ka tungkol dito. Sa ating dakilang dinastyang siya, ang paggalang sa magulang ang pangunahing halaga. Ganyan ka. Napaka hindi ka aya-aya naman. Yefan, kailangan kong ipaalam ito sa hari. Prinsesa, pakinggan mo ako. Ito ay dahil sa tatay ko, gusto niya haha. Na magkaroon ng kasiyahan pero hindi. Gusto niyang maging gwardiya. Ginoong Ye, ito ang dahilan mo. Sobrang pangit naman ito. Prinsesa. Malapit nang magsimula ang malaking pagsusulit. Umalis na tayo muna. Ingat kayo sa pag-alis. Ay naku, ama. Tingnan mo. Ay naku, ayos na ba ang lahat? Naku, tuloy ang masama. Anong masamang nangyari? Anong masama? Itong si Li Qingfeng. Siya ang pangalawang pinakamagaling ngayong taon. Dahil kinuha ko ang pwesto niya bilang pinakamagaling. Ngayon, lahat ng paraan ay ginagawa niya laban sa akin. Tingnan mo, ayan na. Siguradong gagawa siya ng paraan. Nasabihin na ako'y hindi marunong sa kanya. At pinapagawa kita dito bilang gwardiya. Pumunta ka at tingnan ang aking libro. Ay naku, lahat ng ito ay kasalanan ng iyong ama. Hindi ba't mabuti ako sa iyo? Maraming salapi ang ginastos ko para sa iyo. Hindi mo ba akong matutulungan? Isipin mo, ama. Hindi ba't nagbabantay lang? Anong masama sa pagbabantay? 10 tao. Ginoong Ye. Nakikipag-usap pa sa iyong ama. Ah, nandito na. Ay naku. Buwisit na bata. Ngayon ay ang pinakamalaking sagradong akademya ng langit, ng kontinente ng 4 na dagat. Pagsusulit sa katapusan ng taon. Lahat ng mga henyo ay bumalik. Ngayon, ipaalam sa kontinente ng 4 na dagat. Ang lakas ng Ancient God Society. Pagpatay sa Saint Heaven Academy. Dugo na ritual sa masamang Diyos. Pagpatay sa Saint Heaven Academy. Dugo na ritual sa masamang Diyos. Patayin. Dapat nang magsimula ang pagsusulit. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pagkakataong ito. Magkakaroon kaya ng ilang henyo. Timog, Silangan at Kanluran. Dagdag pa ang 2 shift. Mahigit 30, normal lang yan. Hindi ba't sinabi? Nasa Santong Akademya, isa lang ang may 9 na antas. Paano nagkaroon ng mahigit 30? Pangalawang guro. Ano ang dapat gawin? May higit sa 30 siyam na antas sila. Kahit na tumawag ng masamang Diyos, baka hindi pa rin sila manalo. Baka mas mabuting durugin ang mensahe, para makapag-urong ang iba. Tama. Walang pagmamadali. Sige, subukan natin ang sitwasyon. Maaari bang itanong, Ginoo, nandito ba ang inyong dekano ngayon? Ah, kaya pala kayo ay naghahanap kay Liu Wenwu para sa utang. Sa kasamaang palad, wala siya ngayon. Siguro ay makakabalik siya mamayang hapon. Tama nga. Pinakamalakas sa banal na akademya. Ngayon ay wala. Ito na ang pagkakataon para sa atin na umatake. Itong si Liu mahilig sa sugal. Matagal ko nang sinabihan siya. Huwag magsugal, huwag magsugal. Ngayon, ayan na. Mga nanghuthot. Nandito na sa akademya. Nahuli ng iba. Anong klaseng sitwasyon ito? Ganito na lang. Pumunta kayo sa kwarto ko at umupo sandali. Hintayin niyo siyang bumalik. Sasabihan ko kayo ulit. Salamat po sa inyo, Ginoo. Walang problema, walang problema. Pumasok po kayo. Pumasok po kayo. Ay, pasensya na, hindi pa masyadong maayos ang ayos ko. Patawarin niyo po ako. Halika, maupo kayo.
Magpapainit ako ng tsaa para sa inyo. Maraming salamat, Ginoo. Pangalawang guro, kami ay naglakbay dito upang suriin ang presensya. Ngunit hindi kami nakakita ng iba pang mga bihasang higit sa 9 na antas. Tama iyon. Ibang mga gwardiya. Ang pinakamataas ay 4 na antas lamang. Kung siya lang ang isang 9 na antas, hindi ito dapat ikabahala. Kung ganun, wasakin ang mensaheng simbolo. Handa ng kumilos. Ay naku, umalis ka dyan. Ang mabuting aso ay hindi humahadlang. Ay ito, naglakas loob kang sumagot. Ha, may lakas pang tumutol. Susubukan kitang sampalin, naniniwala ka ba? Ilusyon ng puting tigre. Ilusyon ng puting tigre. Maaaring i-activate ang ilusyon ng puting tigre. Hindi bababa sa 9 na antas na halimaw. Paano naman ito po ikaw? Yung aso na inalagaan mo kanina. At yung manok na yun. Hindi ikaw. Sa Sentien Academy, nakakagulat na nag-aalaga kayo ng mga ganito. Sinasabi mong manok at aso lang. Ah! Hindi lang yun. May matagal nang hindi magkaintindihan ang mga jablo at tao. Pagkatapos mawala ng lakas ang mga tagapag-alaga ng jablo, walang nakakakontrol sa mga jablo. Sa Sentien Academy, paano nakakita ng 9 na uri ng jablo? Sentien Academy, pwede talagang alagaan ang mga ito. Sinasabi mo ang mga manok at aso. Santo ng Kayo ay mga tao ng Ancient God Society. Kumilos na. Isang 9 na antas at 28 antas. Walang makakalaban sa kanya. Ang galing, ang galing. Tatay, ano bang sinasabi mo? Ano bang sinasabi ko? Maliban sa 3 tao na ito, tiyak na may iba pang tao na nakapasok na sa akademya. Pero huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang mga tao para ayusin ito. Tinawagan mo ang mga tao para ayusin ito. Sino ng gatekeeper ang tinatawag mo? Hindi siya gatekeeper. Tatawag ko ang aso namin para ayusin niya. Kumusta na si Dahuang? Naayos na. Naayos na. Aso. Yifan. Tatay mo, siya talaga ang tatay mo. Hindi na kailangan ng patunay. Hahaha, namatay ako sa tawa. Prinsesa, nawala ang aking asal. Talagang hindi ko na kayang pigilin. Hindi inasahan ni Yefan na ang iyong ama. Na ako'y nagkamali sa iyo. Pasensya na. Tay, huwag kang magbula. Sobra na ang kahihiyan mo. Anong hayop ang pinapadala para harapin ang masama? Ikaw, magsalita ka na lang ng kaunti, Tay. Ano nang nangyari sa aso na humahawak sa masamang espiritu? Sa loob ng banal na akademya, siguradong may iba pang masamang espiritu. CJ. Hintayin mo ako. Nararamdaman ko. Susurin ko. Prinsesa, alam mo ba ang pinagmulan ng taong ito sa tabi mo? Alam mo ba ang kanyang tunay na pagkatao? Anong ibig mong sabihin? Ang ginoong ito ay may dalang masamang espiritu. Ikaw? Impossible. Wala akong ganun. Ang batas ng masamang Diyos ay nagtatago ng presensya. Paano niya maaring maunawaan ang aking pagkatao? Maging matapang ka, alam mo ba? Si Ginoong Gu ay ang pangunahing estudyante ng Espadang Banal. Tahasang pinabula mo siya. Yefan, ang iyong ama ay may malaking tapang. Isang bantay sa pintuan. Bakit ka mangahas na hindi magalang kay Ginoong Gu? Hindi kayo. Ay naku, Itay. Maaari bang hindi ka na magsalita ng marami? Ang kinabukasan ng iyong anak ay hindi ba sayang? CJ. Mananahimik na ako. Yung Ginoong Gu. Ang tatay ko ay nagbabalak kayo. Sana ay maunawaan mo. Dahil sa mukha ni Ginoong Ye. Hindi ko siya papatulan. Oh, ang galing mo naman. Mukhang magaling ka talaga.
Sa wakas, nagsimula na. Pat Walang makakalabas kahit isa. Tatay, umalis ka na. Mas mabuti pang lumayo ka ng lumayo. Si Guchen ay naposes ng masamang Diyos. Kung hindi ka tumakbo, hindi ka naligtas. Anak, huwag mo akong alalahanin. Magpatuloy kayo sa laban nyo. Ngayon, ang banal na akademya ay mawawala na. Lahat ay dapat mamatay. Kailan pa kaya darating ang direktor? Nakapagpadala na ako ng mensahe gamit ang transmitter. Naipaalam ko na sa kanya. Pinakamabilis, 1 oras pa. Bago siya makakarating dito. 1 oras pa. Kahit ano pa man. Kailangan nating magtiyaga. Huwag na huwag siyang makasakit sa mga estudyante ng banal na langit. Lahat, labanan hanggang sa dulo. Labanan hanggang sa dulo. Hindi maganda. Pumasok ang masamang Diyos sa Akademya ng Langit. Kailangan kong bumalik. Director Liu. Dito ay 3,000 milya mula sa Santa Tsai Academy. Sa iyong bilis, mukhang aabutin ka ng 3 oras. Kung gagamitin ko ang aking ipinagbabawal na sining, makakarating ako sa loob ng 1 oras. Ngunit, makakasira ito sa iyong kakayahan. Ayaw kong mangyari iyon. Walang problema. Hindi natin dapat hayaan na ang masamang Diyos. Mababalang ikaw. Akala mo ba? Kaya mo akong patayin. Matagal nang tahimik ang masamang Diyos. Ngayon, muling nagiging balisa. Ang galing, ang galing. Kailangan mamatay. Ang galing. Ang 4 na dakilang Diyos ng kasamaan. Kasama ang pinakamataas na tao, si Emperador Yechen, ay naglaho ng sabay-sabay. Paano ito muling mangyayari? Mga mababang Diyos ng kasamaan, na nagtatangkang magpakasuwail dito. Sandali lang. Sandali. Ginoo ng mga demonyo. Malalim ang galit ng lahi ng mga demonyo sa lahi ng mga tao. Bakit mo sila tutulungan? Mga insekto. Mas mabuti pang makipagtulungan sa amin. Upang puksain ang mga tao. At hatiin ang mundo. Nagsasalita ka ng kalokohan at inaasahan mo akong maniwala. Maghati tayo sa paghati ng mundo. Tama. Basta mapuksa lang ang tao. Maari nating hatiin ang mundo. Di ba't ang ganda nun? Takot akong maging hotpot ang aking katawan. Makikipaglaban ako sa'yo. Nais mong sumabog. Papaliparin kita sa alikabo. Mahal na Diyos ng mga demonyo, pakiusap. Pakiusap, huwag. Guro, ayos ka lang ba? Diyos ng mga demonyo, puting tigre. Tama nga. 4 na pangunahing Diyos ng mga demonyo, nakabakod sa banal na akademya. Ang bagay na gusto natin. Tiyak na nandyan din sa banal na akademya. Mabuti ang sinabi mo. Anak, nasaktan ka ba? Hindi ka nasaktan, di ba? Tatay, ikaw. Ay. Hindi kita sinabihan na tumakbo ng mas malayo, di ba? Bakit nandito ka pa rin? Hindi naman kita pinoproblema. Walang silbi ang pag-aalala mo. Sa ganitong klase ng laban, ikaw lang isang hayop na guro. Pwede ka bang makialam ng basta-basta? Saka naman, kahit isang alon lang niya, maaaring magdulot sa'yo ng labis na pinsala. Pakiusap, magpahinga ka na, Dad. Yung masamang Diyos na yan, hindi pa talaga patay. Babalik siya. Ano ang dapat gawin? Sabi ko, anak, ang pangalan ng hayop na guro na ito, maaari bang palitan ito? Bakit parang ang awkward pakinggan? Ano ang dapat kong palitan? Ang hayop na guro ay hindi ba tungkol sa iyong industriya? Pangalan. Sabi ko na nga, kakausap ko lang ng maraming salita, tapos maririnig mo lang itong isang pangungusap. Bukod sa pagsabi nito, anong sinasabi mo pa? Ay naku, tatay. Ikaw, sige, isipin mo na hindi ako nagsalita. Siguradong narinig mo ang salitang ito, di ba? Paano mo nalaman na si Guchen ay isang masamang espiritu? Ah, tungkol dito. Hahaha, sa pakiramdam lang. Ay naku, prinsesa. Prinsesa. Magising ka, prinsesa. Siya ay na-invade ng gas ng masamang Diyos. Kung hindi ito magagamot sa loob ng kalahating oras, tiyak na mamamatay siya. Upang alisin ang masamang presensya ng Diyos, kailangan ng hindi bababa sa 9 na antas ng kapangyarihan. Paano na ito? Hindi kami nakapagprotekta sa prinsesa ng maayos. Kung malaman ito ng hari,
Mahihirapan kaming makaiwas sa parusa. Huwag mag-alala, gagamutin ko siya. Sumama ka sa akin. Ah! Kaya mo ba? Ayos lang. Ako ang espesyalista sa mga mahihirap na kaso. Mahihirap na kaso? Hindi ka naman. Manloloko, di ba? Anong sinasabi mo? Ikaw ang manloloko. Wala kang ang kahit anong antas. Hindi ba't ito ay tungkol sa pagpapaalis ng masamang Diyos na sumasalakay? Hindi kailangan ng siyam na antas ng pagsasanay. Huwag ka munang makialam. Ikaw, isang alagad ng hayop. Ano ang magagawa mo? Alagad ng hayop. Sino ang nagsabi na alagad ng hayop? Hindi na makakagamot. At saka, kailangan kong baguhin ang aking propesyon. Gagawin kong tagapangalaga ng mga halimaw. Hindi tagapangalaga ng mga hayop. Naligaw na kayo ng landas. Kung papayagan, ang ama ni Efan na magpagaling. Kapag gumaling, lahat ay masaya. Kung hindi gumaling, maaaring itulak ang responsibilidad sa kanya lahat. Pakiusap, Yemife. Ye, tulungan. Iligtas ang prinsesa. Hayaan. Lunok. Kamakailan lang, medyo malinis ang paligo na ito. Sobrang linis na nga. Aba, itay. Hindi maganda, prinsesa. Matapos niyang lunukin ang lumpong putik na ginawa niya, wala nang hininga. Binilhan ko siya ng pamatay na pil. Normal lang. Pamatay na pil. Alanan. Ganyang kalaki ang lumpong putik. Ipapasok mo sa kanya. Maaari bang hindi mamatay? Naglakas loob kang saktan ang prinsesa. Huwag magkamali ng pagkaintindi. Tatay, nagkamali ka ba? Hindi ako nagkamali. Ito ay laso na nakamamatay. Oh, tawagin ang tao. Arestuhin siya. Sa pagtangkang saktan ang prinsesa, dapat siyang parusahan ng kamatayan. Ay naku, ikaw. Sino siya? Na nangahas na saktan ang prinsesa. Ginoo Director. Prinsesa, dalhin mo ako upang labanan ang kasamaan. Malubhang na sugatan. Sino ang nakakaalam na ang taong ito ay nagkukunwaring makagagamot, ngunit pinainom ang prinsesa? Nakilala mo na si Ginoong Ye. Ginoong Ye. Ginoong Liu. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Noong una pa lang, hindi tahimik ang panahong ito. Huwag kang umalis sa akademya kung walang dahilan. Nang umalis ka, may nangyaring masama, di ba? Bilang dekano, dapat mong akuin ang responsibilidad na ito. Magsimula sa akademya, magsimula sa kaligtasan ng mga estudyante. Huwag dahil sa pansariling interes, na umalis na walang pahintulot. Tama ang sinabi ni Ginoong Ye. Hindi ako dapat walang kaayusan at disiplina. Pag alis sa akademya, ang pagkakataong ito sa banal na akademya, ay nagdulot ng hindi inaasahang pangyayari. Lahat ito ay dahil sa aking pagkakamali. Mangyaring parusahan ninyo ako. Yixet, dahil sa iyong tapat na saloobin. Hindi na kita pagbibintangan. Umuwi ka at ayusin mong mabuti. Mga gulo na ito. At saka, sabay na imbestigahan. Layunin ng Ancient God Society. Ay. Sige, pwede na kayong umalis. Oras na ng trabaho. Kailangan ko pang magbantay dito. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng umalis. Siya ang pumatay sa prinsesa. Tumahimik ka. Ginoo Director. Hindi ko alam. Anong ugnayan mo sa hayop na ito? May lihim kayong relasyon. Ngunit, pinatay niya ang prinsesa. Ganito mo lang siya pinakawalan. Magagalit ang kanyang kamahalan. Wala sa atin ang makakatakas. Dahil si Ginoong Ye ay isang tagapagsanay ng mga hayop. Bakit? Siya pa ang pinapagawa ng paggamot sa prinsesa. Ang prinsesa ba ay isang hayop? O sinasabi mo ba na gusto mong ilagay ang responsibilidad sa hindi magandang pagbabantay kay Ginoong Ye? Noong panahong iyon, napaka-urgent ng sitwasyon. Kitang-kita naman. Magmamadaling humingi ng tawad kay Ginoo Ye. Agad. Sa prinsesa, uminom siya ng lason. Namatay ang prinsesa. Ito ay totoo rin naman. Magbilang ako ng 3. Binibilang ko. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Hey, Liu Zetu. Huwag mong gawing biro ang mga kabataan. Tama ang sinabi mo. Kanina, mali ang tawag mo sa aking trabaho. Mali iyon. Huwag mo akong tawaging guro ng mga hayop.
Tawagin mo akong guro ng mga demonyong hayop. Ayos, si J. Guro ng mga demonyong hayop, ye. Bakit parang ang awkward pakinggan? Sige na, kalimutan na lang. Mas mabuti pang tawagin na lang akong guro ng mga hayop. Kailangan ko pang pakainin ang mga manok. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Hindi. Ginoo, ang punong tagapangalaga. Yung prinsesa, ano ang dapat gawin dito? Ay, ang matandang tagapangalaga ay naglalakad sa kumbento ng mga madre. Maging kalmado ka lang. Si Ginoong Ye ay may mataas na kasanayan sa medisina. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Tiyak na may dahilan siya. Kailangan mong maunawaan. Mataas ang kasanayan sa medisina. Pero kailan ba nagkaroon ng kasanayan? Ang tatay ko sa medisina. Hayop na tagapangalaga. Siyempre, maaari na magpagaling ng mga hayop. Pero ang prinsesa, tao siya. Pareho lang iyon. Tao rin. Isa siya sa mga nilalang sa mundo. Sige na. Kahit na marunong ka sa medisina, bakit kaya? Napakaayos niya sa iyo. At tinatawag ka pang Ginoong Ye. Yung sinasabi mong siliw na matanda. Kasi nga, may puso siya. Isa siyang mabangong manlalaro ng chess. Mahilig pa siyang magbago ng desisyon. Walang ibang tao na gustong makipag-chess sa kanya. Kaya araw-araw ay nakikipag-ugwi siya sa akin. Itinuturoan ko siya ng ilang galaw. Mabangong manlalaro ng chess. Alaynan, ganito na lang. Ano pa ba? Kung turuan lang siya nitong ilang galaw, sapat na yun para magamit niya buong buhay niya. Ay, akala ko ikaw. Ano bang akala mo? Sige na, tatay. Huwag na nating pag-usapan yan. Kailangan mong ayusin ang lahat ng ito. Mga manok, bibe, gansa, kuneho, pagong. Lahat ng ito. At sumama sa akin pabalik sa Beijing. Kailan ko bang sinabi? Nasusunod ako sa iyo pabalik sa Beijing. Ay, hindi ako pupunta. Bumaba ka na. Tay, narinig mo ba? Dumating ang mga Diyos. Nandyan na ang mga demonyo. Hindi na magiging mapayapa ang mundong ito. Sa kabisera, maraming magagaling. At ayon sa balita, sa palasyo, may mga makapangyarihang santo pa rin. Sa kabisera, doon ang pinakaligtas. Ayaw kong pumunta, ikaw ang pumunta. Bakit parang tanga ka? Sino ang tinutukoy mong tanga? Ako ay isang matigas ang ulo. Ako ay tanga. Maliit na kuneho. Sa ilalim ng imperial na lungsod, ang malaking selyo ng demonyo ay humihina. Dahil dito, maraming masasamang espiritu ay malapit nang makalusot sa selyo at magdudulot ng kapahamakan sa mundo. Agad na tinawag ng kanyang kamahalan na humiling sa atin na bumalik sa kabisera agad. Mabilis na tinawag ng hari. Kailangan kong bumalik agad. Sige, wag nang magpahatid. Ay naku. Tatay. Tatay, ito ang paborito mong bagay. Hindi ka kailanman umaalis dito. Kung sakaling, hindi ka sasama sa akin sa Beijing, gagawin kong hatiin ang kalabasa na ito. Sa dalawa. Tulad ng timba na ito. Bata, nagrebelde ka na. Iyan ang iyong ina. Ay naku, tama na, tatay. Ipapadala ko ang tao. Para escort ka doon. Dalhin mo ang lahat ng ito. Mga manok, bibe, gansa, baboy, pagong, ahas. Lahat ng ito. Sa tingin ko, okay lang. Sinasabi ko na, kapayapaan. Mas mabuti pang palayain mo kami. Bigyan mo kami ng kalayaan. At bigyan ka rin namin ng kalayaan. Maaari kang maghangad ng mas mataas na larangan. At ako ay handang maging iyong kasamang espiritual. Paano? Alaynan. Ay, malamig. Uminom ng sabaw ng manok. Anyway, ikaw ay si Zuke. Magpaparangal sa Nirvana. Si Eping Ant, makikipaglaban ako sa'yo. Makikipaglaban ako sa'yo. White Tiger, ano pang hinihintay mo? Sabi mo naman na sasama ka. Kaya ngayong gabi magdagdag tayo ng pagkain. Nagluto na. Huminto ka. Umupo. Ay, hindi ikaw ang sinasabi ko. Tayo na, tayo na. Huwag kang gumalaw. Ginoong Ye.
Ano nang ginagawa mo? Bigyan sila ng leksyon. Mag-aral. Ang sumusunod ay talagang sumusunod. Ang hindi sumusunod ay, hindi talaga sumusunod. Ginoong Liu. Bakit ka nandito? Ginoong Ye. Salamat sa iyong pagkilos upang supilin ang masamang Diyos. Kung hindi ang banal na akademya, ay tiyak na makakaranas ng malaking panganib. Ay naku, hindi ko naman maaring. Pabayaan na ang aking tahanan. Ay maging magulo sa kamay ng iba. Huwag kang magbigay galang. Sa ilalim ng langit, ikaw lang ang nakakaalam ng aking pagkatao. Kung may makakita sa iba, paano ko itatago ang pagkatao ko? Pagdating ng panahon, darating ang iba. Paano na ang aking buhay? Mabubuhay pa ba ako? Tama ka. Huwag nang maulit. Tungkol sa iyong sinisiyasat. Kumusta na ang pagsisiyasat? Ginoong Ye. Nakuha ko na iyon. Ang batang sinaniban ng masamang Diyos. Nagawa ko ng imbestigahan. Ang mga sinaunang Diyos ay nagpasimula ng kaguluhan ngayon. Ang layunin ay para sa dugo na handog sa masasamang Diyos. Dugo na handog sa masasamang Diyos. Ang sinaunang Diyos ay magpapakawala ng katahimikan ng libo-libong taon at muling lalabas upang magpakitang gilas. Kung ganoon, sa ilalim ng palasyo, may sira ang barrier na nagtatanggol sa mahika. Sila ang may kagagawa nito. Tama. Nag-utos ang santo na ang mga mandirigma na may antas na 7 pataas ay dapat pumunta sa kabisera upang palakasin ang malaking hadlang sa mga demonyo. Kailangan kong magmadali upang makapagpaalam sa inyo. Ay naku, hindi ko ba sinabi na? Huwag kang magbigay galang. Umalis ka na, umalis ka na. Paalam. Yiping An. Ano ba talaga ang layunin ng Ancient God Society? Ano nga ba? Alam mo ba? Ang Ancient God Society ay nasa St. Heaven Academy. Nagsusulong ng kaguluhan. Siguro ay para subukan ang presensya ninyong 4. Ang magic ceiling array ay nasira sa oras na ito. Hindi ito basta-basta. Hindi eh. Bakit ka na naman lumabas? Bahay, hindi ba ito para alagaan ka? Oy, sinasabi ko, ligtas ka lang. Ang sinaunang Diyos na ito, gumagawa ng ganitong kalaking gulo. Para lang. Subukan kami 4. Hindi lang ito basta-basta. Gumagamit sila ng masamang Diyos upang salakayin ang banal na akademya. Ngayon ay sinisira nila ang malaking selyo. Kidlat ay tatawag. Tapos na ba? Yin at Yang ay magkalayo. Liwanag ng dakilang siya. Sakto lang. Lumayo ka. 10 kidlat sa ulo. Yifan, ito ay mataas na uri ng kakaibang demonyo. Umalis na tayo. Hindi tayo pwedeng umalis. Kung mag-urong tayo, ano ang mangyayari sa mga tao? Magpatuloy tayo. Ang sama. Sabay-sabay tayo. Ay, parang tinamaan ng kidlat. Ang galing. Nawala ang kakaibang demonyo. Yifan, katatapos lang na tumama sa akin. Isang nakamamatay na pagsabog. Paano mo ito naharang? Ako. Hindi ko alam ah. Maaaring dahil dito sa banga. Nailigtas nito ang buhay ko. Ito ba ay isang mahalagang kayamanan? Mahalagang kayamanan. Hindi ito tama. Ang tatay ko ay gumagamit ng gourd na ito para uminom ng alak. Tingnan ko nga. Hindi naman ito isang karaniwang bote ng alak na kawayan. Sabi ko na eh. Salamat na lang at walang nangyari. Na aksidente. Hindi ko inakalang mula sa malaking magic barrier. Makatakas ang isang mataas na antas na demonyo. Na sobrang lakas talaga. Kung gumuho ang malaking hadlang sa pagtakip ng demonyo, hindi natin kayang isipin ang magiging resulta. Mukhang magkakagulo na. Aba, aking mahal na ama. Mabilis, bumalik na tayo sa kabisera. Maaari pa kitang protektahan.
CJ. Ay. 2 tao at 1 aso. 50 leyang. Walang pera. Kung walang pera, umalis na kayo. Huwag hadlangan ang iba. Hey, hey, hey. Sino ang may lakas na galawin ang aking amo? Maghanap ka ng kamatayan. Tama ba, Ginoo? Talagang mahusay kang magpuri. Hindi nakapagtataka na kaya mong mag-anyong tao. Sino bang nag-utos sa'yo na maging tanga, patay na aso? Umalis ka na. Gusto niyo bang magrebelde? Huwag po kayong magalit, Ginoo. Kami po ay mga taga-Bukirin. Huwag mo kaming ipagsama sa mga ganitong bagay. Hindi ako makikisama sa inyo, mga probinsyano. Sa mga ganitong bagay, umalis ka na. Hindi. Wala kaming pera. Pero hindi ba? May utos mula sa emperador. Ipinahayag ba ang emperador? Magkakaroon ng pagpupulong para sa siling ng demonyo. Inaanyayahan ang buong mundo. Mga bihasang higit sa 7 antas. Palakasin ang siling aray ng demonyo. Ako ay higit sa 7 antas. Narito ako upang magbigay ng aking lakas. Ikaw, mga mandirigma na higit sa ika-7 antas. Tama. Siyang ika-7 antas. Isang matandang tao na ika-7 antas. Kung ikaw ay mandirigma na higit sa ika-7 antas, saka bibigyan kita ulit. Isa pang sipa. CJ. Ay naku. Akala mo totoo, ha? Sige na. Ibigay mo sa akin. Sandali. Talagang 7 antas. Totoo ka ba? Manggagawa na ng higit sa ika-7 antas. Pasensya na, hindi ko nakilala ang iyong lakas. Ako. Sige, subukan mo pa akong sipa. Baliw ka ba? Hindi na, tama na. Tama na, wag mo nang galawin. Itong huwag na lang. Pwede na ba kaming pumasok? Siyempre, pwede naman. Pasok. Tama nga. Saan ginaganap ang pagtitipon ng mga tagapagpatay ng Diabol? Sa bahay ni Lee. Nagsasagawa ngayon. Pagtitipon ng mga manggagaway. Sa buong mundo, mga mandirigma na may antas na 7 pataas. Nandito sa Lee Mansion. Lee Mansion, haha, ayos lang. Salamat Sige lang. Ikaw ang nagdala ng gulo 2 tao, pakiusog. CJ. Maligayang pagdating sa inyo. CJ. Pakiusog dito. CJ. Ginoo. Lahat ay handa na. Hintayin ang lahat at buksan ang Blood Prison Aray. Ginuulin. Malugod kayong inaanyayahan sa loob. Yefan, anong ginagawa mo dyan? Tumigil ka na. Pumasok ka na. Hindi ko alam kung kailan uwi ang tatay ko. Ngayon, bukod sa Beijing, maraming masamang espiritu ang nagkalat. Sa labas, natatakot ako sa kanya. Baka may masamang mangyari. Ay naku. Sasabihin ko sa'yo, may mga tao talagang may magandang kapalaran. Tito, syempre, makakasunod siya ng ligtas. Hihiram ng iyong magandang balita. Tara na. Tara. Ay. Narito ang lugar ng pagtitipon ng mga demonyo. Bawal ang mga walang kinalaman. Nandito ako para hanapin ang anak ko. Hanapin ang anak mo. Sino ang anak mo? Si Yifan. Sino si Yifan? Siya ang Zonglangjiang ng Jinwei. Yung pumasok kanina. Si Ginoong Ye. Haha, si Ginoong Ye. Ay naku, siya ay isang natatanging kabataan. Kahit ang emperador ay labis na humahanga sa kanya. Hey, ang batang ito, hahaha. Ay. May kinalaman ka ba dito? Kayo na mga gwardya, bakit pare-pareho kayong ganyan? Siya talaga ang anak ko. Uy, umalis ka na. Lumayo ka, huwag kang humarang. Ayaw makinig sa kabaliwan mo. Umalis ka na, umalis na. Umalis ka na, kung hindi, papaluin ko kayo. Hoy, papaluin ko kayo. Kung sinubukan niyo akong gambalain ang amo ko, hindi ako titigil hanggang mapatay ko kayo. Tumigil na. Baka pwede kong baguhin ang paraan ng pagsasabi. Nandito ako para dumalo sa pagsasara ng Demon Conference, okay ba? Ikaw, ay naku, may antas ka bang 7? Walang kahit anong
Kapangyarihan sa katawan mo. Ito. Dumating na ang banal na babae, dumating na ang banal na babae. Lumayo. Siya ay ang banal na babae ng 5 espiritu. Siya ay may lakas, may talino at lakas. Narinig ko, ang banal na babae ay 13 taong gulang lamang. Ay nakalagpas na sa 8 antas. Siya ang pinakaunang bata. Hindi lang siya mataas ang kakayahan, kundi pati ang kanyang ama ay ang punong guro ng banal na akademya. Isa sa 10 pinakamahusay sa Daxia. Sa totoo lang, nakakaubos ng pasensya ang maghambing. Bakit kaya itong batang ito? Parang pamilyar. Di ba siya? Anak ng pamilya nila Olyu at iba pa. Ay, ang laki na niya. Sabi ko, bakit parang pamilyar? Noong bata pa siya, nakapagbuhat na ako sa kanya. Ay, sabi ko, si Ping-an, tumatanda ka na ba? Bakit ang sama ng alaala mo? Sino ang nagsabing tumatanda na ako? 2,000 na ako. Hindi ako tumatanda. Batiin ang banal na dalaga. Pumasok ang banal na dalaga. Hihi! Huminto ka. Hindi ka ba marunong makinig? Anong nangyayari? Ahahaha, mahal na dalaga. Sinasabi ko siya. Hindi ko sinabing kayo. Kung hindi ka aalis, Huwag mong sisihin ako kung hindi ako magalang. Anong nangyari? Santo, mahal na prinsesa. Hindi ko alam. Saan galing ang isang ito? Sira ang ulo. Makakapagsalita. Si Ginoong Ye, ang pangalawang general ng Jinwei, ay kanyang anak. Sasabihin din niyang nais sumali sa pagtitipon ng mga demonyo. Huwag kayong mag-alala, agad ko siyang papalayasin. Sandali. Ang kulto ng mga sinaunang Diyos ay nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Ang hari ay naghahanap ng mga karapat-dapat. Kakapanimula lang nila ng pagtitipon laban sa mga demonyo. Kung siya talaga ay isang taong may kakayahan, hindi ba't nakakalungkot? Ang puso ng buong mundo ay nabaon sa kalungkutan. O, prinsesa, huwag kang masyadong mag-alala. Sa taong ito, walang kahit kaunting alo ng espiritu. Ang Ginoo na ito ay dumadalo sa pagtitipon ng pagpapalayas ng demonyo. Anak, matagal na tayong hindi nagkita. May lakas pa siyang tawaging dalagang banal na reyna. Paano ka nakikipag-usap sa dalagang banal na reyna? Matapang. Ay, ikaw na nag-aalaga ng aso. Mangahas na tawagin ang prinsesa ng banal. Bata. Ilan ang buhay mo? Hindi ba't tawagin lang ang bata? Bakit ito labis na kawalang galang? Huwag naman gawing malala. Sige na. Ginoo. Nakita mo na ako. Ay naku, sabi ko nga, iha. Noong bata ka, naihi ka sa kama namin. Bakit mo kayang sabihin lahat ng ito? Anak, huwag makinig sa kanya. Ako si Uncle Yimo. Haha. Hindi mo man nakilala, ayos lang. Ang apelyido ko ay Ye Ping-an ang pangalan ko. Dumadalo ako sa Demon Suppression Conference. Anak, pasok na tayo. Tulong naman. Mga kondisyon para makasali sa pagtitipon ng pagtatanggol sa demon. Kailangan ng sariling kasanayan. Higit sa 7 uri. Anong antas ng kasanayan mo? Hindi ko rin alam. Gaano na ba kataas ang aking kakayahan? Pero tiyak na umabot na ako sa ika-7 antas. Nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Paano mangyayari yon? Walang tao na hindi alam ang antas ng kanilang kakayahan. Sa tingin ko, nagsasalita ka lang ng kalokohan. Ganyan. Ang bato ng espiritu ng pagsasanay ng guling. Malalaman mo agad kapag sinubukan. Sige, subukan na natin. Basta't hawakan mo lang. I-touch ang batong ito. At i-activate ang iyong sariling espiritu. Sa ibabaw ng batong, ay lilitaw ang antas ng pagsasanay. Hindi ko akalain na ang prinsesa ay nasa rurok ng ikawalang antas. Hindi ba't ang ating dinastyang Xia ay magkakaroon ng isa pang 9 na antas na dalubhasa? Talagang pinagpala ang dinastyang Xia. Pinagpala ang dinastyang Xia nga. Ginoong Ye, oras mo na. Sampung antas, 9 na pagliko sa tuktok. Enye. Ano kung kalahating banal? Alam na ng aking Diyos na banal, na magkakaroon ng pagbabago. Mas malakas ang handog. Mas malakas ang mga sinaunang Diyos na tatawagin. Mas magiging makapangyarihan sila. Tulad ng plano. Eksakto.
Itong hindi inaasahang kalahating santo, ay ialay din sa mga sinaunang Diyos. Hahaha. Kayo lahat. Salamat sa inyong pagsisikap. Magandang araw po, Lilaw. Sige, sige, ang hirap. Makilala si Ginoong Li. Yifan. Ito si Ginoong Li. Kilala si Ginoong Li. Ikaw si Yifan, di ba? Matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Ngayon lang kita nakita. Talaga namang isang bayani, bata. Ah. Ginoong Li, napakabait mo. Ano nang nangyari? Narinig ko na kamakailan lang ay malapit ka sa batang babae. Mukhang may balak kayong magpakasal. Ah, hindi. Hindi. Laoli, wag mong maliitin. Ako at si Miss Lee ay basta. May parehong hilig. Walang personal na damdamin. Haha, ang saya naman. May ganitong kaalaman sa sarili. Maganda iyan. Kahit na bata ka pa. Ito na ang Zonglang Jiang. Ngunit masyadong mababa itong ikalimang antas. Medyo maliit pa nga. Haha, tungkol sa kasal. Ang hinahanap ay pagkakapantay-pantay sa estado. May mga bagay na hindi dapat. Mga labis na pagnanasa. Mas mabuting putulin na agad. Sinasabi mo, tama ba, bata? Sundin ang mga turo nila uli. Haha, sige. Tara na. CJ. Ang taas pa ng tingin mo. Titingnan lang namin siya gamit ang puwet namin. Ito ang tinatawag na kanyang mata, isang tingin. Itong matandang antigong ito. Talagang mayabang sa mga tao. Siyempre si Giangi. Li yan. Araw-araw siyang nakasunod sa'yo. Sa kanyang bibig. Naging ikaw ang araw-araw na nakasunod sa kanya. Walang magagawa. 3 na antas sa pamilya Li. Si Ginoong Li ay umabot sa ranggong isang klase. Sa pagkakataong ito ng pagtitipon laban sa mga demonyo. Ang kanyang kamahalan ay ipinagkatiwala ang lahat sa kanya. Sa ganitong malaking pamilya, normal lang na. Mamaluktot sa mga katulad namin. Ngunit ikaw ay isa sa mga kabataan. Na pangalawa lamang kay Santa Luke Sinway. Henyo. Talagang napakalaki ng hinaharap niyan. Napakaraming henyo nga. Lalo na't maraming henyo. Ang humihinto sa ika-8 antas at 9 na antas. Kapag umabot sa ika-9 na pag-ikot, ang pagkakaiba ng bawat maliit na antas ay napakalayo. Ay, hindi na. Hey, tingnan mo. Siya ang pinuno ng Tangmen. Ginoong Li. Binabati kita. Ang hirap. Ginoong Li. May dumating sa pintuan. Isang napakahusay na, makapangyarihang tao. Sinasabi mo ba na si Fu? Ah. Napakahusay na tao. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Pinakamataas na antas sa 9 na uri, 9 na pag-ikot. Laoli, hindi ka nagkakamali. Totoo nga. Pinakamataas na antas sa 9 na uri, 9 na pag-ikot. Isang walang katulad na malakas na tao. Ang banal na babae ng pagsasakop ng 5 espiritu ay ginamit ang espiritu na bato. Upang masukat ito. Ito ay ang pinakamataas na antas sa 9 na uri, 9 na pag-ikot. Ang ganitong antas ng 9 na uri at 9 na pagliko ay tinatawag na kalahating banal. Sa ating Tsina, mayroong ganitong antas. Nakabuo ang 4 na tao lamang. Sila ay ang banal na espada. Banal na sibat, banal na sining at banal na labanan. Ngayon, may isa na namang kalahating santo tayo. Ito ay biyaya ng dakilang siya. Biyaya ng dakilang siya. Hahaha. Ayos, mabilis, pakiusap. Sige na sandali lang. Ganoon kalakas na tao. Pupunta ako para salubungin. Kayo, sumama kayo para salubungin ang banal. Hahaha. Pumunta ako sa rurok ng 9 na antas ng paglikha. Talaga namang may mga bihasa sa masa. Tara, tingnan natin. Tara. Sabi mong maging mas tahimik ka. Pinapagawa mo sa akin na maging tahimik. Ang lakas ng ingay mo. Pinipigilan ko na nga. Paggalang sa banal. Hehehe, tumayo ka na. Ah, hindi. Walang kailangan magbigay galang. Mataas ang tindig. May kapangyarihang taglay. Siya na sigurado ang banal. Sumalubong sa banal. Ay, banal nga. Hindi mo alam, ah. Itong malaking pader ng pagsugpo sa demonyo. Nawasak na pagkatapos. Ngayon ay naglipa na ang kasamaan.
Malapit na ang malaking sakuna. Sa panahong ito ng panganib, isang banal na tao ang bumaba. Kami ay labis na humahanga. Sobrang paghanganga. Ha 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 ha. Alaynan. Hindi naman ako, anak ng tokwa na santo. Nagkamali ka ng libing ng luha. Siya ang tunay na ee. O ako. Matagal na akong. Ay, talagang ikaw ang pinakamataas na antas ng siyam na yugto. Ah. Ganito ang sinabi ng bato. Hindi ba? Halika. Magsamba ulit. Ha, halika. Magpahalaga sa banal na Ginoo. Walang anuman. Bumalik ka rito, Yefan. Nasa pagsamba kami sa banal. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Kahit sino pa ang tatay mo. Umuwi ka na ngayon. Hindi. Pero totoo naman siya, umuwi ka na. Mag-usap kayo. Aba, umalis ka na. Ay naku, Yefan, may sakit ka ba? Kahit na dumating ang tatay mo, bakit ka pupunta roon? Sino ba siya? Isang semi-santo na may siyam na antas. Kahit ang hari natatakot sa kanya. Kailangan mong maging magalang sa kanya. Ngayon ka pa tumakbo papunta doon. Para maghanap ng gulo. May sakit ka ba? Siya ang tatay ko. Sino? Sino ang tatay mo? Sa pinakamataas na antas ng siyam na yugto. Hindi si Yefan. Anong oras mo nakuha ang ugaling ito na basta-basta na lang kumilala ng ama? Kailan mo ito nasimulan? Hindi ako nagbibiro sa iyo. Tayo ay tunay na ama at anak. Hindi na kailangan ng patunay na ama at anak. Ito talaga ang tatay mo. Alaynan. Tatay mo ay isang kalahating banal na nasa ikasyam na antas. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ngayon ko lang din nalaman. Tatay mo ay nasa rurok ng ikasyam na antas. Ngayon mo lang nalaman. Ay naku, walang silbi. Si Erba ito, 10 antas, 9 na pagliko, ruro. Ito ay isang walang laman na shell. Pero iyon ay kalahating banal Kalahating banal. Ay naku, ako. Ipapaliwanag ko sa iyo ng maayos. Ano nang paliwanag mo? Tatay. Anong tatay? Tatay na walang kwenta. Ano nang kinalaman mo dito? Tatay. Ay hihi. Anak. Kagalang-galang na santo. Alaynan, Ginoong Ye. Talagang anak mo nga. Bakit? Alaynan. Sobrang kamukha talaga. Talagang, parang kopya lang. Finally, nakabalik ka na, tay. Kung makakapag-asawa ang bunso ko kay Yefan, hindi ba't magkakaroon tayo ng koneksyon sa isang semi-santo? Ay, Ginoo. Talagang walang anak na mas mababa sa ama. Siyempre. Anak, ang iyong pagkagusto sa aming bunsong anak na babae, ang aming bunsong anak na babae rin, ay talagang mapalad. Uy, magaling ka. Tahimik na nakipag-usap na kayo. Hindi, Papa. Si Miss Lee at ako ay may parehong interes. Kaibigan lamang, pero hindi mo dapat sabihin ng ganyan. Ang aking bunsong anak ay nasa kanyang silid. Simula nang makilala ang iyong anak, ay araw-araw na siyang pumupunta sa Jinwei. Minsan hindi na siya umuuwi sa gabi. Alam mo ba, kaya nga sinasabi, na may mga chismis, na sila'y dalawa ay, nakatakda na akong magpakasal. Sinasabi mo ang ganitong bagay ngayon, kung marinig ito ng anak kong babae. Hindi ba't siya'y masisiraan ng bait? Luhang walang hanggan na naman. Tingnan mo. Dito ka nagkamali. Hindi siya umuwi ng gabi. Ano nang kinalaman ko dyan? Saka, nagsusulat lang kami ng tula. Uminom at makipaglaban lang. Ay, hindi pwedeng ganyan. Sabi ng anak kong babae. Sinabi niya, na sa buhay na ito, makikilala si Yefan. Ito ay isang napakalaking karangalan. Kung makakasal ako kay Yefan, walang pagsisisi sa buhay na ito. Sabi ng anak kong babae, pakinggan mo Napakabait na dalaga. Kung maglalaho ka sa kanya, ako ang iyong ama, hindi kita minamaliit. Anong kasalanan ang nagawa ko? Kami lang ay magkaibigan lang talaga. Anong kasalanan ang nagawa ko? Kami lang ay magkaibigan lang talaga. Kaibigan. Dahil mahal na santo. Tayo ay mga nakaranas na. Sinasabi mo bang mayroong tunay na pagkakaibigan sa pagitan ng lalaki at babae? Nga, sa pagitan ng lalaki at babae, paano magkakaroon ng tunay na pagkakaibigan? Sige na. Kung ayaw ng anak mong lalaki, hindi natin magagawa. Bilang mga nakatatanda, di ba? Sayang lang. Nasaktan ang puso ko bilang babae.
Sa buong buhay ng anak kong babae. Siya ang nagdulot ng sakit sa kanya. Talagang hindi madali maging tatay ah. Si Efan ay isang tunay na lalaki. Kung gagawin mo, dapat handa kang tanggapin. Tama, 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 tama. Ngayon ay isang napakagandang araw. Baka mas mabuti pang itakda na ang kasal na ito. Paghahanda para sa kasal. Tama, 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 tama. Paghahanda para sa kasal, paghahanda para sa kasal. Ha ha ha. Biyenan. Ha ha ha. Ay, maaari ba kayong pakinggan mo akong tapusin ang sinasabi ko. Hayaan siyang matapos. Alaynan, una ako at si Gangi. Lee, wala namang anuman. Kaibigan lang kami. Sa hinaharap magkakaroon na. Pangalawa, si Gangi. Lee, ang tatay ko ay isang banal na nasa rurok ng siyam na antas ng paglikha. Pero isa lang siyang walang laman. Anong ibig sabihin ng walang laman? Isa siyang tagapangalaga ng espiritu ng mga hayop. Nakatulad ng sinasabi natin ngayon, na tagapangalaga ng mga hayop. Alaynan, ikaw ngayon ay isang alagad ng hayop. Alagad ng hayop. Iyon ay yung makakapag-establish ng relasyon bilang amo at alaga sa mga halimaw at mga espiritu ng hayop na makakapag-usap sa lahat ng bagay sa mundo. Walang laban sa sarili. Ang kanyang lakas, nakasalalay lamang sa kagalingan ng espiritu na kanyang pinapatakbo. Yung hayop na espiritu. Yung tagapagsanay ng mga hayop, simula nang lumitaw ang masama, wala na siyang kakayahan. Pinasisigla ang mga halimaw at mga espiritu. Hindi kayang kontrolin ang ilan. Mga karaniwang hayop. Yung hayop na guro. Tama. Ay naku. Tungkol sa propesyon na ito, ganito mo pala naiintindihan. Sobrang naiintindihan ko na. Ikaw talaga yung mangangaso ng hayop ha. Nga. Ibig sabihin, sa pinakataas na antas ng siyam na yugto. Mangangaso ng hayop. Ito ay ang tuktok ng siyam na antas, siyam na pagliko. Manggagaway ng mga hayop. Medyo mahirap talakayin. Ano bang mahirap? Siyam na antas, siyam na pagliko. Iyan ay kalahating banal. Kalahating banal. Ikaw. Anong propesyon mo hindi pwede? Paano ka magiging isang walang silbi? Hayop na guro, ikaw. Ay, mahal kong asawa. Hayop na guro. Paano ka magiging walang silbi? Tingnan mo, hindi ba? Naglalakad ng aso na siya. Woof woof woof. Akala ko ako'y may isa na namang kalahating banal. Ngunit hindi ko inasahan na isang cute na hayop na guro pala, na puno ng espiritu. Ngunit hindi makapagpamalas. Kahit isang mababang antas na mandirigma, ay hindi kayang talunin. Ay, sayang naman. Napanganak sa maling panahon. Talagang nakakalungkot. Buti na lang, isa lamang siyang alagang hayop na guro. Patuloy ang plano. Ngayon, kailangan nang mahuli ang mga bihasang ito. Sa isang lambat. Hindi. Ako ay isang hayop na guro. Bakit parang kayo? Mas nalulungkot pa kaysa sa akin. Ay naku. Sayang, pawang kasiyahan lang. Tara na, anong nakatungo-tungo dyan? Mag-meeting na tayo. Ay. Kamag-anak. Ay. Biyenan. Pansinin mo ang tawag mo. Huwag kang mag-akyat baba. Anong biyenan at hindi biyenan? Tingnan mo yung kasal na iyon. Kanino ang kasal? Anak mong babae. At ang kasal ng anak ko. Impossible. Ang pamilya namin ay nasa ikasyam na antas. At ako ngayon ay isang mataas na opisyal sa korte. Itinalaga ako ng emperador bilang haligi ng bansa. Hindi ko maaring payagan ang aking anak na babae na mapunta sa isang walang silbi. Sa tahanan ng guro ng mga hayop, pumunta kang maging manugang. Itigil mo na ang pag-asa na yan. Huwag mo nang sabihin sa iba. Hindi ko kayang mawala ng ganitong reputasyon. Biyanan. Lily, magpulong. Magtitipon. Tingnan mo nga. Gusto mo talagang ilabas ang propesyon ko. Para lang itulak sa harap ng lahat. Ngayon ayos na. Nabali ang kasal mo sa anak ni Lee. Ngayon ay hindi na matutuloy. Tatay, hindi ko ba nasabi na ako at si Gyangi, Lee, ay magkaibigan lang. Walang anuman. At saka, dapat ay mas maaga mong ipaalam ang iyong pagkatao. Kung sakaling talagang papuntahin ka nila, para labanan ang masama, hindi mo alam kung paano ka namatay. Sige, harapin na lang natin. Hayop na guro, hindi siya kasing mahina ng iniisip mo. Tama na nga, dapat may kamalayan ang tao sa sarili niya. Nakapag-ayos ka ng ganyan, walang kwentang trabaho. Manatili ka lang sa bahay, magpakatino ka. Hindi ba't maganda na ganoon? Ano nang ibig sabihin ng pabagsak na trabaho? Ang baho mong bata ka. Kumusta, Bafu? Ako si Lingsuan. Kasama ko si Yefan. Kumusta?
Ay naku, itong batang ito. Mukhang masigla. Ling Xuan, ano ba? Pumunta ka sa pagsasama ng mga demonyo. Sasamahan ko ang tatay ko. Uwi muna ako para ayusin siya. Babalik agad ako ah. CJ, haha, uwi na ako, pa. Bakit ka aalis? Uwi na ako. Bakit ka uwi? Dumadalo ako sa Demon Ceiling Conference. Ay, pa. Ikaw, hayop na guro. Anong pakikisali mo dyan? Anong nangyari sa master ng mga hayop? Kongreso ng pagpapalaya sa demonyo. Tanging ang mga may ranggong 7 uri pataas lang ang pinapayagan. Hindi naman nila sinabing kailangang may partikular na propesyon. Tama ba, anak? Ginuye. Pwede kang sumali. Makinig ka. Pwede kang sumali. Pumasok ka. Pumasok. Ay naku, tatay. Talaga namang ikaw ang aking tunay na ama. Hindi ka pa ba nahihiya? Ay naku. Mga kaibigan sa daan. Ang pagsasama ng mga sinaunang Diyos. Wasakin ang malaking palasyo ng mga demonyo. Ngayon, nandito tayong lahat ng sabay-sabay. Para pag-aralan. Pasensya na, pakiusap, pakiusap. Hehe. Pakiusap, magbigay daan. Uy, biyanan. Huwag mo akong tawaging biyanan, okay lang. At saka, ito ay isang pagtitipon ng mga mahika. Isang lugar na hindi basta-basta mapapasok ng isang walang ginagawa at walang silbi na albularyo. Ay naku, palabasin mo siya. Sino ang sinasabi mo? Ay naku, palabasin mo siya. Ay. Isang hayop na guro. Dito sa ganitong malaking okasyon. Bakit ka nandito? Magdala ng isang tuta. Para mag-perform sa atin. Para magbigay saya. Ay naku, mahal na kaibigan. Tingnan mo ang mga tao mo dito. Narito lang kami para makinig. Hindi namin sasayangin ang iyong pagtitipon sa mga demonyo. Magpatuloy ka lang. Hindi kita istorbohin. Ay naku. Ituring na lang natin na wala siya. Magpatuloy tayo sa pulong. Sinasabi ko nga, anong nangyari? Naamoy mo ba? Ang amoy ng masama. Linya ng kamatayan at dugo. Kapag nabuksan, lahat ay mahuhulog sa loob nito. Kahit na ang pinakamataas na master ng array. Sa panahong ito, hindi pa rin makakabasag ng sumpa. Bagamat malakas ang larangan ng mga bilangguan ng dugo, kailangan pa rin ng napakaraming oras para maihanda ito. Ito ay sa mismong lugar ng Kongreso ng Pagbabalik ng mga Demonyo. Kahit gaano pa kalakas ang mga tao ng mga sinaunang Diyos, nasa ilalim ng kanilang mga mata ang paghahanda. May mga karne na halimaw. Pumutok mo ang sigaw. Sa timog silangang sulok, may isang piraso ng dugo at kristal. Kailangan maging maingat. Maaaring may kasamang mga sinulid ng masamang Diyos. Gamitin ang iyong apoy ng timog Ming. Ipinapainit ito bago kunin. Alam mo na yan. Pero naaalala ko pa yung bagay na yun. Hindi ba't 1,000 taon na ang nakalipas? Natuluyang pinuksa mo na. Kaya nga. Ngayon, mas komplikado na ang sitwasyon. Umalis ka na. Ano naman ang gantimpala ko? Bibilhan kita ng bagong damit. Easy, mapagkakatiwalaan ba ang sinasabi mo? Sige, ganito na lang. Sa hinaharap gagawin kitang ibon. Yung makakalipad. Hindi na manok. Hihi. Ayos lang ito. Ayos na yan. Sasabihin ko sa'yo. Gusto ko ng berde ah. Sobrang berdeng. Sige na. Gusto ko ring lumipad, gusto ko ring lumipad. Anong lilipad ka ba? Magandang may 4 na paa. Misteryo ng mga hayop, hindi mo ba narinig na tumahol ang aso? Hindi mo ba alam na dapat itong bantayan? Mag-ingat ka, baka patayin ko ito. Hindi ba't lagi mo namang binabantayan? Kasi ang aso ko, kapag nakakita ng kapwa-aso, nasasabik ito. Isang bagay. Kamag-anak. Alanan. Binabastos mo ba ako? Ikaw na isang mababang uri ng hayop. Sino ka para bastusin ako? Ako na isang manggagawa ng kutsilyo ng 8 antas. Gusto kitang makipaglaban. Sa wakas ay naglakas loob kang insultuhin. Ako, isang bagong gupit na manggagawa ng kutsilyo. Gusto kitang makipaglaban. Gumagawa ka ng ganitong kalaki. Labanan ng walang sandata. Totoo ba ito? Wang Meng. Minsan, magkasama tayo sa trabaho. Hindi mo dapat dahil nakuha ni Yefan ang posisyon ng Zonglangjiang. Ay mahirapan ang kanyang ama.
Wang Meng, ano ang kailangan mo? Kung may problema ka, sama-sama tayo. Nakipaglaban ako sa tatay mo. Bakit ka nagmamadali? Natatakot ka, di ba? Sige, bilisan mo na. Umuwi ka na, may takong sa buntot. Huwag kang magpahiya dito. Wala ka bang hiya? Alam mo naman iyon. Ang tatay ko ay isang hayop na guro. Ang kanyang lakas ay hindi kasing taas ng isang mababang mandirigma. Kung makikipagpustahan ka sa kanya, kung ako ang nandyan, makikipagpustahan ako sa iyo. Walang hiya. Ang tatay mo ay may kapal ng mukha, na nakikialam dito. Walang hiya siya. Anong mukha ang kailangan ko? Ikaw. Uy, anak. Hindi naman ako magtatago. Sa likod ng puwit mo. Kung makikipaglaban na. Laban na lang. Tay, may sakit ka ba? Ang tao ay isang 8 antas na tagapagtaga. Hindi ko alam kung kaya ko siya. Baka hindi ko siya matalo. Ano ang aasahan mong panalo? Sa isang aso. Bakit mo ako palaging binabanggit? Umalis ka na. Anak, talagang nalugmok ang guro ng mga hayop. Pero kailangan mong malaman, kung maliit ang tingin mo sa guro ng mga hayop, maaari kang malugi. Kahit ang tito mong aso ay may opinyon sa iyo. Halika na, bilisan mo. Tumingin ka ng mabuti. Makipag-ugnayan ka ng maayos kay Uncle Dog mo. Palalimin din niyo ang samahan. CJ, dito ka. Si Wang Meng ba ay magdedeklara ng laban? Kahit na nasa harap natin ang malaking kalaban. Hindi ito ang aking nais. Pero kung maayos ito agad, hindi naman. Ito magdudulot ng maraming abala. Sige na, ayos. Aayusin ko ito agad. Haha. Itay. Patayin. Hindi ko inasahan. Ganoon pala kagaling ang tiyuhin. Ano naman ang silbi niyan? Walang paraan ng atake. Mawawalan din ng laban sa huli. Napaka-smooth. Hindi ako naniniwala na makakaligtas ka sa ataking ito. Huwag gumamit ng malawak na atake. Bumilis ka. Krus na pagsalakay. Hahaha. Ito na ba ang paraan ng pag-atake? Ng iyong mabangis na guro? Ilang mga ibon? Hindi man lang karapat-dapat sa pangangati. Dapat nang matapos ang kalokohan na ito. Dapat na talagang matapos na. Ano bang nangyayari dito? Ano ang nangyari? Ano ang ginawa mo sa akin? Mga maliit na paraan lang yan ng mga hayop na tagapagsanay. Mga maliit na hakbang lang yan. Hindi pwedeng mangyari ito sa ilang maliit na ibon. Sila. Hindi pa nga nila nasaktan ang balat ko. Sila. Siyempre, hindi. Kapag ang hayop na tagapagsanay ay hindi kayang kontrolin. Sa kaso ng mga demonyong hayop at espiritu ng hayop, talagang mahina sila. Kahit ng mga tigre at leon. Hindi sila katapat ng mga mandirigma na higit sa 2 antas. Ngunit, nasabi ko na. Kung maliitin mo ang mga guro ng hayop, ngunit tiyak na magkakaroon ng malaking pagkatalo. Ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Akala ng lahat. Sa kasalukuyan, ang mga guro ng mga hayop ay kayang kontrolin. Tanging mga ibon at mga hayop lamang. Sa katunayan, hindi lamang iyon. Maaaring kontrolin ang mga buhay. Halimbawa, sa bawat isa sa atin, mayroong napakaraming mga organismo na mahirap makita ng mata. May ilan na nasa ibabaw ng katawan. May ilan namang nasa loob ng katawan. Ang mga bagay na ito, sinasalita ko sila bilang mga bakterya. Bakterya. Ano to? Hindi ko alam. Nakikita mo ba? Tinataya ko na siguro. Mga mandirigma na higit sa 9 na antas. Kaya, napakasusing pagmamasid. Bawat uri ng bakterya ay may kanya-kanyang katangian. Nakatira sa katawan ng tao at nakikipag-ugnayan sa tao. Tulong-tulong. Halimbawa, bawat isa sa atin, sa ating tiyan, ay may isang uri ng bakterya. Yung mga bakterya na ito ay nakakatulong na mapanatili ang balanse sa bituka at nagpapasigla sa pagtunaw at pagsipsip. Akala ng mga tao ay ang mga hayop ay nag-iisa na lang. Mali. Nagsimula lang tayong magpalipat mula sa paghawak ng mga higanting nilalang patungo sa pagkontrol ng mga mikrobyo. Ang tunay na kapangyarihan
ay nasa mga ito, na hindi natin nakikita, sa loob ng mga bakterya at mikrobyo. Kung mawawala ang bakterya, kung may balanse. Mga inlaw. Hindi ko na kayang pigilin. Ah. Sobrang baho. Hihi. Ito ay. Ano to? Ah. Ay. Ginoo Wang. Nandoon ang Hardin. Hindi to banyo. Tunay na kapangyarihan. Madalas na naroroon sa mga alikabok na hindi nakikita ng mata. Medyo hindi na kita maintindihan. Hindi ko inasahan na may ganitong paraan ang hayop na guro. Ay naku, mukhang hindi naman pala. Walang silbi ang hayop na guro. Anong silbi nito? Maaari bang gamitin ito sa mga demonyo? Hindi naman sila tao. At saka, ito ay isang paunang pag-iingat. Hindi naman sila mahuhulog sa bitad. Ito ay simpleng teknik lamang. Wala nang iba. Ito. Tama rin. Hindi niya inutusan ang bakterya na umatake, kundi ginabayan at pinasigla. Nawasak ang balanse ng mikrobyo sa loob ni Wang Meng. Kailangan itong maunawaan tungkol sa likas na katangian ng buhay. At ang mga batas ng paggalaw ng lahat ng bagay. Hanggang sa anong antas. Kahit ang master na si Lord, mukhang hindi kayang gawin ito. Sino ba talaga siya? Tapos na ba ang gulo mo? Bilang isang hayop na guro, hindi ka marunong kontrolin ang mga hayop. Ikaw ang nagkokontrol sa iba. Nagsusuka at nagpapalabas ng hangin ka lang. Talaga namang ganyan ka. Sasabihin ko, nakakaumay. Ay naku, bilis. Palayasin mo siya. Laoli. Ang layunin ng pagtitipon para sa pagpapalayas ng masasamang espiritu ay upang mapanatili ang selyo laban sa masasamang espiritu. Upang maiwasan ang kaguluhan ng mga demonyo at masasamang elemento. Isang tao pa. Isang dagdag na lakas. Si Ginoong Ye ay may malasakit sa bansa. Siyempre, may pagkakataon siyang makilahok sa komperensya. Sabi mo nga, di ba? Ay naku. Prinsesa ng banal na berhen. Tingnan mo. Siya bilang isang manggagaway ng mga hayop. Ano ang kapangyarihan niya? Sabihin mo pa nga. Hayaan siyang kontrolin ang mga demonyo. Naghugas ng dumi at utot. Alam ba ninyo? Ang aming 5 espiritu na katuruan ay may isang banal na bagay. Tinatawag itong pagsasali ng espiritu. Makatutulong ito sa tao na muling buuin ang kanilang pundasyon. Pumili ng bagong propesyon. Basta't, Ginoong Ye, ay handang inumin ang pagsasali ng espiritu na ito. Maari na siyang pumili ng ibang propesyon. At narito ako. Sakto lang, may isang piraso ng palitan ng espiritu. Palitan ng espiritu. Ito ay isang banal na bagay ng 5 espiritu na turo. Ito ay ng 5 espiritu na turo, na nilikha ng guro ng turo. Ayon sa sabi, buong 5 espiritu na turo. 3 piraso lamang. Hindi ko inasahan na mayroon. Isa sa kamay ng banal na dalaga. Napakahalagang gamot. Mahal na prinsesa. Ibibigay ito kay Yeping An. Ginoong Ye. Bagaman, ang pag-inom ng ganitong elixir ay makakapinsala sa iyong kasalukuyang kakayahan mula sa rurok ng 9 na antas. Bumagsak sa 9 na antas, unang baitang. Ngunit, ito ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Hindi. Reyna, ang sinasabi mo ba ay ibibigay ko ang napakamahal na bagay na ito sa aking ama. Darating na ang malaking kalaban. Kailangan namin ng lakas. Ang 10 na antas ay isang yugto na sa mundo. Isang bihirang makapangyarihan. Pangalawa, nakikita kong napakamaasikaso ni Ginoong Ye. Kaya, nais kong ibigay ang gamot na ito kay Ginoong Ye. Huwag kang magpakatulala. Agad na magpasalamat sa prinsesa. Inumin mo ito. Inumin ni Ginoong Ye ang elixir. Maaari kang pumili mula sa isang walang silbi at mabangis na guro na maging guro ng espada o mangkukulam. Isang karagdagang 9 na antas na makapangyarihan. Mas mataas ang sansa ng tagumpay sa pagpigil sa masasamang espiritu. Habang mas mataas pa. Ay naku. Kahit na hindi kita tinitingala, ngunit sa harap ng malaking kalaban, kulang tayo sa isang banal. Kainin mo na. Anak. Salamat sa iyo. Hindi ko kailangan. Gusto ko naman ang aking propesyon. Mas mabuti pang ibalik mo na lang. Pero, may depekto ang gamot na ito. Ginoong Ye. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na may depekto ang gamot na ito. Ang tunay na gamot ay hindi makakasira sa iyong kakayahan. Sige na, tatay. Huwag ka nang magbula-bula. Ang gamot na ito ay ginawa ng unang ninuno ng 5 espiritu. Walang karaniwang tao ang nakakita nito.
Mabilis ka na. Hindi ako nagbabalak kayo. Ito ba ay palitan ng espiritu o? Ituturo ko ang paglikha ng 5 espiritu. Ay naku, tatay. Anong oras na? Nasa pangangarap ka pa rin. Siksu, ang hayop na master sa pagtuturo ng pilosopo. Marunong ka bang magluto ng pilosopo? Iyan ay trabaho ng pilosopo. Anak. Nabanggit ko na sa'yo dati. Lahat ng batas ay nagbabalik sa pinagmulan. Magkaibang daan, iisa ang patutunguhan. Uwi, walang uwi na. Tay, nasaan ang pagong mo sa bahay? Ay, prinsesa. Sige, ako na ang kakatawan sa aking ama. Tatanggapin ko na ang gamot na ito. Tiyak na. Ipapainom ko sa kanya ang gamot. Hindi masasayang ang iyong kabutihan, prinsesa. Ay. Ano ito? Ano nang nangyari, Mailindol? Yifan. Narinig mo ba ang tunog ng kampana? Tunog ng kampana. Ano nang nangyayari? Bakit Mailindol? May tunog ng kampana. Hindi ko alam ah. Ito ang kulong ng siyam na dragon. Ito ay para lamang sa palasyo. Kapag may panganib na maririnig sa kabisera, ang kampanang ito ay hindi tumunog. Sa loob ng 50 taon. Masama na ah. Si dakilang demonyo ay pinangunahan ang mga mataas na uri ng demonyo na nakalagpas sa selyo. Ang 4 na banal ay nagtutulungan upang pigilin ang dakilang demonyo. Ang natitirang mataas na uri ng demonyo ay papunta sa palasyo. Lahat ng mga mandirigma na nasa 7 antas pataas. Sundan ninyo ako sa pakikipaglaban sa mga masamang espiritu. Tumulong sa hari at iligtas siya. Tara, sabay tayong pumunta. CJ. Lahat. Tumigil kayo. Walang sinuman sa inyo ang makakalabas. Dito lang kayo. Lizzie. Ano ang gusto mong gawin? Mabilis, umalis ka. Walang hanggan ang mga sinaunang Diyos. 10,000 bilangguan ng dugo. Ito ay ang pulong ng mga sinaunang Diyos. Isang kulto ng masamang sekta. Kayang ikulong ang tao sa loob ng anyo ng sekta. Mabuhay na pinagsunog. Lixi, sobrang nagtitiwala ako sa iyo. Kaya't ginawa kitang pangkalahatang tagapamahala ng aming Limanor. Hindi ko akalain na ikaw pala ay alipin ng Ancient God Society. Maging alalay ng mga sinaunang Diyos. Iyan ang aking karangalan. Matagal nang nagplano ang sinaunang Diyos upang ipagtanggol kayo na nakulong dito. Pumatay sa imperyo ng Daxia. 10 bilangguan. Dugo ng impyerno. Simulan. Lahat. Gumamit ng espiritual na lakas para sa proteksyon upang labanan ang atake ng aray. Lumapit ka sa akin ng kaunti. CJ. Nasira ang aray. Nabasag ko ang sentro ng aray. Hindi ko akalain na ang ganitong libingan ng dugo ay pinagana gamit ang dalawang ito na mga tungkod. Hindi mo alam, para masunog ang sinaunang sinulid ng Diyos. Talagang naghirap ako. Ng 12 beses na lakas. Magaling ang ginawa mo. Hindi mo ba sinabi na ipapadala mo sa akin ang berdeng ibon? Gusto ko yung makakalipad. Manok na ibon. Berde. Itong hukay ng dugo at bilangguan. Naalala ko. Ito ang unang masamang pagsasama ng mga sinaunang Diyos. Paano ito hindi magiging epektibo? Ano ang nangyayari? Sistemang dugo na walang hanggang bilangguan. Simulan. Sistemang dugo na walang hanggang bilangguan. Simulan. Sistemang dugo. Simulan. Simulan. Formula. Bakit hindi ito masimulan? Bakit nga ba? Dugo. Dugo ng utak. Dugo ng utak para simulan ang formula. Paano ito nasa kamay mo? Ito ang sinasabi mo. Ito ay nakuha ko mula sa damuhan ng likod bahay. Bakit ito sa iyo? Ibalik mo sa akin ang dugo ng kristal. Mabilis na estilo ng espada. Lizzie. Binhi ka ng masamang Diyos. Kailangan kong gawin ngayon ang paglilinis sa'yo. Nabigo ako. Ako'y tunay na nagdudusa sa dakilang sinaunang Diyos. Wala na akong magagawa kundi mamatay.
Ano nang nangyayari? Bakit hindi nag-self-destruct? Anong nangyayari? Bakit? Okay lang ba kayong lahat? Tao, buti na lang mabilis ka kumilos. Kung hindi nag-self-destruct na itong masamang tao, hindi natin kayang isipin ang magiging resulta. Itong mga baliw sa templo ng Diyos. Tatay, paano mo pa rin hawak itong sirang bato na ito? Pa rin, yung gamit ng Diyos na ito. Itapon mo na. Isa lang itong bato. Itapon mo na. Ang mga bato ay hindi naman nakakasakit. Ginuye. Itong dugong magic na bato. Talagang nakuha mo lang ng hindi sinasadya. Nung bagong dating ako, hindi ba't pumunta ka sa banyo? Kinuha ko lang ng kusa. Talagang swerte ang pagkakahuli sa pagkakataon. Gawin mong magaling sa kabila ng kahinaan. Mapanganib ang hari. Sumama ka na sa akin. Magmadali kang maghanap ng lugar. Magtago ka na. Ako na ang bahala sa masasamang espiritu. Huwag kang mag-alala, walang problema. Sa palasyo ay may isang bastos na bakla. Hindi na kailangan ng maliit na emperador. Kayo ang magprotekta. Ang pinakaimportante ngayon ay pumunta sa kalye. Maaga ang sitwasyon. Walang oras para mag-away. Bakit kayo nagmamadali? Sino sa inyo ang pupunta? Nagtatanong ako sa inyo. Sino sa inyo ang mag-aasikaso? Sa mga masasamang espiritu, hindi ba't sinabi mo na hayaan ang mga walang kwentang tao sa palasyo? May proteksyon ang palasyo mula sa langit. Pero ang mga ordinaryong tao, sino ang magpoprotekta? Ayaw kong pumunta. Baka mapuno ako ng dumi. Yung dugo ng masamang espiritu. Marumi at mabaho. Nakakasuka talaga. Baka masuka ako. Baka mas mabuti pang siya na lang ang pumunta. Bakit naman? Noong nakaraan, ako ang pumunta. Hindi ba't sinabi mo? Sa pagitan ng buhay at kamatayan. Doon lang mabilis makakalampas. Hayaan mo silang pumunta. Para makalampas sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang sitwasyon noong nakaraan ay iba sa ngayon. Pwede bang pareho? Yung mga mandirigma, hindi basta-basta namamatay. Pero ngayon, maraming mga ordinaryong tao. Hindi pwedeng magkamali kahit kaunti. Kayo dalawa, pumunta kayo. Pakiusap, palayain niyo ang anak ko. Kailangan nilang lahat mamatay. Huwag din palampasin ang mga bata. Salamat sa iyong tulong, Diyosa. Hindi ako Diyosa. Ako ay isang demonyo. Haha, napatay ko na. 13 tao. Hahaha, napatay ko na ang 15. Mas marami akong dalawa kaysa sa iyo. Sige, subukan natin. Tingnan natin kung sino ang mas marami ang napatay. Kung magbibilang tayo, walang takot dito. Boring. Tama na. Pakiusap na. Tulungan mo ang anak ko. Kuya, ikaw pa rin ang dapat mag-alaga sa batang ito. Personal mong dalhin. Ako. Hindi ako namatay. Maraming salamat sa pagtulong ng engkanto. Salamat sa iyong kabutihang loob na iligtas kami. Mabilis, itago mo ang bata. CJ. Mga dayuhang masama. Nag-ipon ako ng 1,000 taon. Sa wakas, oras na para bayaran ang utang na ito. Magpakatapang para sa hari at iligtas siya. Mga masama, mamatay na kayo. Anong nangyayari dito? Bakit mga masamang ito? Lahat sila ay namatay. Napakaraming mataas na demonyo. Nawasak ang buong hukbo. At ang Imperial Guard. Walang nasaktan kahit isa. Hindi ba? Ito ang sinasabi sa alamat. Nakatago sa palasyo. Mataas na antas ng banal na kasanayan. Impossible. Kulang ang eunuch. Ang eunuch ay isang ginyang na tao. Madaling masira ang puwet ng ginyang na tao. Paano niya magagawa na mapataas ang antas ng banal na kasanayan? Nagsalita ng hindi sinasadya, nagsalita ng hindi sinasadya. Ito ay ang katawan ng bughaw na tigre at pula na pagsusunog na puno. Noong 1,000 taon na ang nakalipas, ang halimaw na bughaw na tigre at halimaw na pula na pagsusunog na puno ay hindi ba't nakipag-isa na sa pinakamataas na tao, na si Emperor Ye at nagsanib puwersa na sila? Paano ka napunta dito? Tao at halimaw. Akala ko ito'y tunay na banal na bagay. Ngunit ito pala ay isang depektibong peking banal. Isang may sira na tao. Sayang, sayang nga.
Mahalagang tao ng Ninghe. Namatay na siya, nawala na ang daan. Kailangan din protektahan ang emperador ng maayos. Hahaha, nakakatawa, nakakatawa. Sige, ulitin mo. Wala na, wala na. Nahuli na ni Ping-an. O no, may susuntukin na. Wala na ang presensya ng Diyos-Diyosan. Wala na rin ang presensya ng masamang espiritu. Talaga ba? Ang ganda, nakaligtas tayo. Mga mahal na ministro, mabuti ang inyong ginawa. Lahat kayo ay may ambag. May mga gantimpala. Salamat, mahal na hari. Huwag kang tumakbo. Hintayin niyo ako, mga kaibigan. Pinapagawa kita ng isang bagay. Ngunit nandito ka sa kalokohan. Kailangan kitang patayin ngayon. Hindi pwedeng maglaro ng hotpot. Patay na aso. Pinapagawa kita ng isang bagay. Ngunit nandito ka sa kalokohan. Ngayon, papatayin kita. Hotpot. Mukhang papalo ka na, ah. Zuke, ikaw ba ang nagreklamo? Ikaw, cute ka. Balang araw, aalisin ko ang mga balahibo mo. Bumubula ka. Nagtataka ako kung paano mo ako nasabihan. Ikaw, patay na aso. Sabi ko na nga ba, ligtas na. Ginamit mo ang ilalim ng sapatos ko para sa kanya. Masyadong magaan iyon. Gamitin mo ito. Ayos ito. Sumpa, ang cute mo. Gamitin mo ito sa gabi. Ibabalik pa kay Ping-an sa araw. Bibigyan kita ng saksak, gago. Sasaksakin kita, ah. Patay na aso. Ngayon, kailangan kitang patayin. Nagkamali ako, nagkamali ako. Ping-an, alam ko na nagkamali ako. Walang silbi ang pagmamakaawa. Walang silbi ang pagtawa mo. Hehe, hindi kita tinutukoy. Mag-ingat ka, baka matamaan ka. Ako talaga. Ang tunay kong ama. Siya ang hari ngayon. Ang pagtulig sa hari ay ang malaking kasalanan ng pagpatay sa siyam na angkan. Ang taong pinakaapektado ay ako, Itay. Mahal na emperador. Bumaba ka na, asong patay. Uy, Biyanan. Nandito ka rin pala. Abel, huwag mo akong tawaging magulang ng asawa ko. Kung hindi, mapapasama rin ako. Sa buong angkan ko, huwag mo naman akong saktan, pakiusap. Yi-aking. Ito ang iyong ama. Ay, iyong majestad. Siya. Siya ang aking ama. Hindi siya marunong sa mga asal. Pakiusap, patawarin mo siya, mahal na hari. Dapat ba akong magbigay galang? Hindi ba't ito ay kalokohan? Bilisan mo. Hawakan mo. Tingnan mo. Hindi tama. Hindi ba si Ji Chengdao ang emperador? Hindi na si Ji Chengdao ang nagtatrabaho. Sumigaw sa harap ng emperador. Ang pangalan ng Taishang Huang. Ito ay isang magaan na parusa para sa siyam na henerasyon. Matapang na rebelde. Na naglakas loob na tawagin ako. Sa pangalan ng dakilang emperador. Ano bang masama sa pangalang ito? Wala namang nakasaad sa batas ng Daxia. Na hindi maaaring tawagin. Ang pangalan ni Ji Chengdao, di ba? Ito pa lang ang unang pagkakataon ko. Nakita ang ganitong kayabangan. Dapat parusahan. Mahal na emperador. Ang aking ama ay may mababaw na kaalaman. Hindi sinasadyang makabangga. Pakiusap, patawarin ang aking pagkakamali. Ang mga mabababaw na tao, hindi talaga alam. Pangalan ng dakilang emperador. Sa tingin ko, sadyang sinasadya niya iyon. Majestad, kasalanan ko ito bilang isang ministro. Handa akong magpatawad para sa aking ama. Naway magpakita kayo ng awa, mahal na hari. Ying-aking. Lubos kitang iginagalang. Ipapakita ko sa iyo ang respeto. Isa lang ito sa maliit na parusa at paalala. Si Suye ang nagsakmal sa kanya. Hala, iyong hari, magpahinga ka na. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Reyna, ano ang nais mong sabihin? Ang lalaking ito na si Ye ay may antas na kasanayan na nasa siyam na antas at siyam na pagbabago, nasa rurok na. Hindi hamahan tulad ng apat na dakilang banal. Ano? Sa rurok ng siyam na antas, siyam na pag-ikot. Siya. Ginooye. Kamakailan lang, nagkamali ako. Ako ang nagkulang sa iyo. Maaari po bang hilingin kay Ginooye? Walang problema, walang problema. Majestad, kahit na siya ay sa tuktok ng siyam na antas ng pag-ikot, hindi na ikinakaila. Ngunit siya ay isang tagapagsanay ng mga hayop. Anong klaseng tagapagsanay ng mga hayop? Bakit hindi mo sinabi kanina? Ako. Si Suye ang humuli sa kanya.
Huwag mong saktan ang aking kamag-anak. Kung talagang sasaktan mo ang aking ama, magsimula ka sa akin. Dumaan ka dito. Ginoo, Hari, mahal na Hari, ay isang mapagpatawad na Hari. Magsabi ka ng paumanhin. Sa ngalan ng Ginoong Ye, ay magpapatawad siya sa iyo. Anong klaseng mababa? Anong mali ang ginawa mo? Anong mali kong nagawa? Mali, hindi. Kaya huwag mong sisihin ako kung kikilos ako. Ginoo Su Aiking, anong nangyari sa'yo? Tama ba? Katatapos lang makipag-ugnayan sa Diyos ng mga demonyo. Malubha ang sugat, puting tigre at pulang taka. Paano ito posible? Ay naku, huwag kang ganyan, nakakatakot ka. Natatakot ang tao. At ikaw pa. Bakit ka natawa? Itago mo na. Siya pa ang nagsabi. Si Zuki at White Tiger ay sumusunod sa utos. Ganito kalakas. Sa buong kasaysayan, sino ang katulad niya? Si Ye Changdi, Su Viking. Kamusta ka? May sugat ka ba? Walang anuman, emperador. Napakabangis. Nasaktan ang puwit. Mabuti kung ganon. Magpahinga ka rin. Ako ang magpapalaya sa iba. Para hulihin ang lalaking ito. Sandali lang. Aking minamahal na ministro, anong nangyayari sa'yo? Bigla kang sumigaw ng ganito. Halos masira na ang pandinig ko. Itinatago ni Yeto ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tiyak na ayaw na malaman ng iba. Mahal na emperador, nabasag ang malaking selyo ng demonyo. Nakawala ang masamang espiritu. Mahalagang bagay ito. Dapat nating selyuhan ang masamang espiritu. Huwag sanang magpaliban sa mahalagang gawain. Pahalagahan ang kapakanan ng buong mundo. Su Aiking, may katwiran ang sinabi mo. Ako ang nagkulang sa pag-ugali. Yi Aiking, hindi ko na ipagpapatuloy ang usapin na ito. Ipagbibigay alam ko sa lahat na nasa mataas na antas na mandirigma sa kabisera. Bukas ay magpupulong sa Fengming Hall para sa usapin. Ito ay si Haring, na nagawang makaligtas sa isang sakuna. Ay naku, kaibigan. Huwag mo na akong tawaging kaibigan. Sige na, sasabihin ko sa'yo. Ngayon ay nakaligtas ka sa isang sakuna. Dalhin niya na ang mga gamit niyo. Umalis na tayo. Ingat kayo, mahal kong magulang. Ginoong Ye. Babalik na ako sa wuling set. Kung magpapasya ka, kailan mo kakainin? Kung magpapalit ka ng espiritu na pil, pwede kang bumisita anumang oras. Hinahanap ako ng pagsasama-sama ng 5 espiritu. Anak, sobrang magalang ka naman. Ngayon, ang banal na pulo. Ingat po kayo. Paalam. Hindi po. Bakit parang nanghihina ang mga tuhod mo? Paano ka nangahas? Harapin ang hari. Tumawag sa pangalan niya ng harap ng hari. Palagi naman akong tumatawag sa pangalan niya. Bakit mo itanong? Bakit? Nanghihina ang tuhod ko. Huwag na nating pag-usapan yan muna. Bilisan mo at ipabuhat mo sa iyo ang iyong tito. Pabalik sa iyo ah. Huwag ka nang magreklamo. Araw-araw na lang ito. Palaging nag-aalala. Umuwi na tayo. Ginoo. Nagbago ng isip ang kanyang kamahalan. Gusto mong hulihin ang tatay ko. Magandang araw, Ginoong Ye. May kailangan ka sa akin. Ginoo, maaari ba? Pahintulutan mo akong makipag-usap. CJ. Ang tatay ko, siya. Ano ba talaga ang kanyang pagkatao? Suyi. Sumangguni kay Tayandi. Chayandi ba? Mahigit 1,000 taon na. Walang humirang sa akin ng ganyan. Talaga ikaw nga. Talaga ikaw si Chayandi. Napakabuti. May pag-asa na ang tao. May pag-asa na ang mundo. Ikaw, emperador ng langit, dahil ikaw ay bumalik na. Bakit hindi muling ayusin ang kalawakan? Suyi. Nandito ka ba sa palasyo? Sa loob ng 300 taon. Nais mo bang isipin na sa ilalim ng lungsod na ito ay may malaking hadlang sa mga demonyo na nakatali? Sinasabi ng Diyos ng langit na sa mga tala ng unang emperador ng mga banal. Yung pintong na binanggit. Yung mga tinatawag na masama. Sa huli ay hindi naman, kundi mga makasalanang itinaboy sa labas ng pintuan. At ang mga sinaunang Diyos, sa katotohanan, sila ang mga bato ng mga makasalanan. Mga nag-aaksaya ng oras.
hindi dapat katakutan. Ako ang maghahanda. Walang pag-aalinlangan sa paggamit ng aking lakas upang mapasuko ang 4 na Diyos ng mga halimaw. Ang mga nilalang sa loob ng pintuan. Kahit kayo. Ganoon ba talaga ang takot? Hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyayari? Kung siya ay matalo, maari pa ring bumalik sa loob. Kung ako ang matalo, magkakaroon ng malaking kapahamakan. Kailangan talagang maging maingat. Matandang alipin, handang ibigay ang aking maliit na tulong. Kahit mamatay, hindi ako magsisisi. Sige na, masyado pang maaga para pag-usapan ito. Nasaan si Jichen Dao? Nung bumalik ako, siya ay emperador pa, hari ng langit, upang palakasin ang selyo. Mula sa loob ng malaking pagkakabukod. Naubos na ang ilaw at langis. Patay na. Sasali ako. Sa pulong sa Fengming Hall bukas. Medyo pagod na ako. Uwi na ako. Paalam sa hari ng langit. Ingatan ka. Anong nangyayari sa'yo? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Alaynan, hindi maganda ang pakiramdam mo. Hey, ayos lang ang pakiramdam ko. Kailangan na nating uminom para magdiwang ngayong gabi. CJ, anong inumin mo? Bibilhan kita. Yiping An, ikaw, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Hindi ba't sinaktan ko lang? Yung matandang eunuch. Ito. Hindi ba't ito ay lasing na may putol na ulo? Puting tiger. Bawasan mo ang mga biro mo. Kaligtasan. May balita mula sa Kinglong at Suan mo. May balita na. Anong balita? Tungkol sa Ancient God Society. Nais nilang muling sulungin ang pagsalakay sa Sacred Heaven Academy. Ngunit huwag kang mag-alala. Nagawa na namin ito. Mukhang panahon na para sa pagsasara ng mga usapin. Dumarating na ito. Zuke. Ang mga sinaunang Diyos ay tiyak na para sa mga bagay sa kahon sa ilalim ng banal na akademya. Ipagbigay alam mo sa kanila na dalhin nila ang kahon dito para hindi maapektuhan ang Saint Heaven Academy. Pero, sa loob nitong kahon, ano bang laman nito? Isang susi. Susi. Anong klaseng susi? Yari. Susi ng pinto. Pinto. Kaligtasan. Ito ang palasyo ni Haring, na ibinigay sa akin ng hari. Kumusta? Ayos lang, di ba? Ayos lang. Gaano kalawak at kaliwanag ang bakuran na ito? Dito ka na sa hinaharap ha. Mag-aalaga ka ng pagong, mag-aalaga ng pagong. Mag-aalaga ka ng ahas, mag-aalaga ng ahas. Ano mang hayop pwede. Tatay, yung tiyerto mo, at yung ahas, hindi ko dala dito. Mamamatay ba sila sa gutom? Hindi naman ako hindi babalik, di ba? Tatay, babalik ka pa ba? Ang delikado dito sa labas. Bakit ka pa babalik? Diyan kasi ang lugar ko para magpahinga. Bastos na bata, ayusin mo na ang masamang gawa. Ako na bahala dito. Ay, tatay. Ang ganda ng lugar na ito. Hindi ba pwedeng mag-alaga dito? Ay, sabi ko na nga, ligtas ako. Itong lugar mo, talagang maganda. Mas maganda pa kaysa sa bakuran ng Shengtian Suanyuan. Mas malakas pa talaga. Malakas? Pwede bang tanungin, Ginoo? Sino po kayo? Anong klaseng babae kayo? Hindi babae. Ako ang maliit mong ina. Tama ba, Peace? Hawakan mo ang kamay niya. Maliit. Yaya. Ang sinasabi ko, maghanap ka sa akin ng yaya. Pero ang bilis namang makahanap. Hindi. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Hindi iyon ang yaya mo. Siya ay isang manok. Manok. Ng King Tower. Hindi. Sa totoo lang, hindi ko dapat alalahanin ang iyong pribadong buhay ng ganito. Pero dinala mo ang mga babae sa bahay. Pagkatapos ay kumalat. Ano ang iniisip mo tungkol sa mga babae? Ano bang naiisip mo? Hindi ba't sinabi mo na siya ay isang puta? Isang puta nga. Huwag kang magkamali ng intindi. Ito ay literal na kahulugan. Literal na manok. O, manok sa merkado. Tama. Ayos. Sa madaling salita. Basta't parang hangin na lang. Hindi. Ganito kalaking manok. Paano mo ako ituturing na hangin? Uy, sinasabi ko na ayos lang. Paano mo magagawa yan? Paano mo magagawa na ituring akong hangin? Paano mo ako ituturing na hangin? Tama na, anak. Anong ginagawa mo? Huwag mong galawin. Umalis ka na. Maghahanap ako ng tulugan para sa inyo. Mabilis. Umalis na.
Hindi ba, tatay? Ay naku, ikaw. Dinala mo ang isang manok. Pwede bang itanong? Dito ba ang bahay ni Yefan? Nandito ba si Ginoong Ye? Prinsesa ng Banal, bakit ka nandito? Ginoong Ye, nandito ako para hanapin ang iyong ama. Oh, naiintindihan ko na. Dumating ka para sa pagpapalit ng espiritual na elixir, di ba? Huwag kang mag-alala. Pinapayuhan ko siya. Ah, hindi. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ito ay ang aking guro at ang aking ama. Kailangan din nilang dumating. Sinasabi mo ba na ang ginoong direktor at ang ginoong tagapagturo ay nandito na? Magandang araw, ginoong direktor. Magandang araw, ginoong tagapagturo. Walang anuman. Kayo, mga ginoo. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Hindi kami naghahanap sa iyo. Naghahanap kami kay Ginoong Ye. Para sa aking ama. Sinasabi ko na ligtas siya. Maganda rin ang lugar na ito. Mas mabuti kaysa sa St. Heaven Academy. Mas malakas na. Tumayo ka. Hindi na. Tumayo ka na. Tumayo ng maayos. Tiwala. Kung hindi ka pa rin magpapakamatuwid, huwag mo nang sabihin pang berde ang ibon. Gagawin kitang manok. Gusto mo pang lumipad. Nabaligtad na ang mundo mo. Naghihintay ako. Magandang araw, Ginoong Ye. Ginoong Liu. Pumasok ka na. Nakilala ko na si Ginoong Ye. Ginoong Ye. Nasa harap tayo ng malaking kaaway. Ako at si Guru Shen. Isang hakbang na lang. At makakalampas na sa kalahating banal na antas. Sayang nga. Hindi pa rin natin makuha ang susi. Kaya. Narito ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng payo. Ginoong Ye. Ako'y dumating ng hindi inaasahan. Pasensya na sa abala. Umaasa ako, Ginoong Ye. Na sana'y maunawaan mo ako. Walang anuman. Alam ko. Nandito kayo para sa mga tao sa buong mundo, di ba? Hindi ba? Tatay. Bakit ka nakaupo? Pahintulutan mo ang dalawang ginoo. Na tumayo. Oh. Umupo ka. Mas gusto naming nakstanding eh. Tingnan mo. Gusto nilang nakatayo. Huwag mong kalimutan ang tsaa para sa sarili mo. Para sa inyong dalawa. Maglagay ka rin ng tsaa. Oh. Tama rin. Ay, hindi tayo nauuhaw. Hindi nauuhaw. Tingnan mo. Hindi sila nauuhaw. Hindi. Tatay. Narito ang dalawang ginang. Bakit ganito? Bata, hindi ka ba titigil? Nandito ang mga nakatatanda at nag-uusap. Bakit ka palaging nakikialam? Hindi ko naman sila pinapabayaan. Natatakot lang ako na hindi mo sila pansinin. CJ. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Ayoko. Nandito lang ako at nanonood. Hindi kita papayagang magsalita ng walang kapararakan. Ginoong Ye, ang inyong tahanan ay may magandang tanawin. Hindi ko alam kung maaari mo akong dalhin sa isang tour. Magandang ama. Hindi, prinsesa. Hinahangaan mo ako, may magandang ama ako. Hindi ka nagbibiro, di ba? Hindi ako nagbibiro. Totoo akong humahanga sa iyo. Kung sasabihin mo na humahanga, dapat ako ang humahanga. Dapat ikaw, prinsesa. Ang iyong ama ay ang punong guro ng banal na akadema. Ako ang isa sa 10 pinakamagaling sa Daxia. Pangalawa lamang sa 4 na pinakamalakas. At sa taong nasa palasyo. Ang iyong guro ay ang pinuno ng sekta ng martial arts. At isa ring sa 10 pinakamagaling. At ang aking ama ay may mataas na kakayahan ngunit walang silbi. Ngunit isa itong walang silbi na hayop na guro. Hayop na guro. Hindi naman ito basura. Ngayong araw sa pagpupulong ng mga demonyo, hindi mo ba nakita ang mga paraan ni Tio Ye, iyon at si Director Liu? Si Professor Shen kung tutusin, ay hindi rin gaanong mahalaga. Sinasabi ko, hindi tungkol sa mga panlabas na katayuan. Ang hinahangaan ko ay ang relasyon ninyo ng inyong ama. Ang relasyon ko sa aking ama. Tunay na ama at anak. Maaaring ganito, kayo, na nagmamalasakit sa isa't isa, na nag-aalaga sa isa't isa, na napakalapit, at ako at ang tatay ko. Bihirang, makapag-usap ng ilang salita. Ako ang nagkamali sa pagsasalita. Hindi ko rin alam kung paano sila nagsasalita. Tara, tingnan natin. Sawa na ako. Tara na, tara. Ay. Itaas mo ng kaunti. Kailangan ng puwersa. Huwag gumamit ng puwersang walang isip. Liu matanda. Ganyan nga. Magaling ang ginawa. Ay naku, Shen matanda. Maaari mo bang matutunan ito? Sa ganitong paraan, baka hindi mo pa magawa kahit madilim na.
Maaari mo bang bilisan? Ano ba, bilisan mo na. Ano ang nakita ko? Si Director Liu at si Master Shen ay tumutulong sa tatay ko na magtanim ng gulay. Anong ginagawa mo? Paano mo nagawang ipagawa kay Director Liu at kay Master Shen na magbuhat ng lupa para sa iyo? Anak, huwag kang makialam dito. Nagtuturo ako sa kanila. Magtuturo. Turuan mo silang mag-araro. Tay, huwag kang magkalat ng gulo. Okay ba? Bumisita sila bilang mga bisita. Paano mo sila? Mapipilitang gawin ito. Sino ang nagkalat ng gulo? Director Liu. Alan Jutile. Chati identifichuin. ISFQ. Eli tiksong, tiksong, tiksong. TPS AI. Siya ang Bat Laundry. Haidedin ATE Denlay. Tigip Tuzaf Z. Pwede na sa headquarters. Anak, wag lumapit. Baka kasi. Ito ay halimaw na espiritu. Pakiramdam ko na. Naramdaman ko na. May nararamdaman ako. Pakiramdam ay parang lumilipad. Pakiramdam ay parang lumilipad. Pakiramdam ay parang lumilipad. Kailangan kong makalampas. Na. Maraming salamat, Ginoong Ye. Sige na. Derek Liu. Nakapasa na sa kalahating santo. Alaynan. Naramdaman ko na rin. 5 taon na. Sa loob ng 5 taon, nang hindi paglabas sa antas na ito, ngayon ay nalampasan ko na. Ginoong Ye. Maraming salamat. Ikaw na rin pumunta ka na. Mahalaga ang pagiging matatag sa kalagayan. Si Dian Liu at si Master Shen, pareho nang nakarating sa kalagayan ng semi-Diyos. Tama. Mag-ani-ani lang. Makaka-breakthrough ka na. Nga. Naglalaro. Yung dalawa ay umabot na sa antas ng Huiseng. Kulang na lang ito. Huling hakbang. Pinayagan ko sila. Pigilin ang sariling kapangyarihan. Damdamin ang pag-ikot ng espiritual na lakas sa loob.